Ayo, what's up? Welcome back din sa ating channel dito sa Bobs TV. Alright, so tayo magbabalik ulit mga kababayan at ngayon ay pag-uusapan natin, no? Ito nga po nga, AFP mga kababayan ay sinupalpal po itong China. Dahil nga po, no, dyan sa diniklara ng China na 10-dash line po nila. No, ito daw po ay isang biro, no, o masayang biro mga kababayan. Ang kulit din ng AFP no. At mga barko ng BIFAR, no, at PCG mga kababayan, no, pinalibutan po ng mga barko ng China, no, at ito nga po ay nakita, no, ng isang Poseidon na eroplano ng Amerika na nagpapatrolya diyan po sa West Philippine Sea. Alright, so yan ang ating alamin at pag-uusapan ngayon. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Alright? At sa mga bago pa lang po dito sa ating channel, kagaya po na ating hinihiling, no, palagi na 1 view, 1 like po sana. Kayo po ba mga kababayan ay payag na nandito yung mga eroplano ng Amerika at nagpapatrolya din, no, dyan sa West Philippine Sea? No, parang backup, no, support, o kaya ay naman ay siyang nagbabantay, no, sa bawat galaw ng China diyan po sa West Philippine Sea, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at atin yung pag-usapan. Bueno, alamin natin itong balita na to mga kababayan mula sa teleradyo serbisyo na kung saan, no, sinabi nga po ng AFP, China's 10-dash line, a ridiculous joke, no? Tinawag ng Armed Forces of the Philippines na katawa-tawang biro ang 10-dash line claim ng China sa West Philippine Sea. Okay? So alamin natin ang balita na yan at ating pag-usapan mga kababayan. Let's go! Tinawag ng Armed Forces of the Philippines na katawa-tawang biro ang sinasabing 10-dash line ng China. Nagbabalita ng serbisyo sa Campo Aguinaldo si Marlene Padiernos Mars. Naniniwala ba kayo na katawa-tawa itong 10-dash line ng China? Maputol lang natin sa dalitong balita na to mga kababayan. Pero para sa akin, no, wala naman kasi talagang magandang basihan. No, o wala naman po talagang basihan, no, yung sinasabi ng China na 10-dash line. Yan po lamang ay para mapalawak, no, yung kanilang sinasabing territorial waters. 'Di ba? Na sinasabi nila historically sa amin yaang katubigan na yan, no? At neto nga lang huli pati yung Palawan inangkin na rin ng China, mga kababayan. No, talaga namang katawa-tawa at makikita natin ngayon, no, yung mga ganyang mind setting, no, ay ginagamit na rin ng ilang mga politiko, no, nagseset sila ng isang senaryo na kung saan pagka nangyari yun na, malaking kaguluhan na mga kababayan. Okay, so tuloy natin to. Just ipinagkibit-balikat at tinawag na joke designed for entertainment purposes ng Armed Forces of the Philippines ang 10-dash line na claim ng China sa West Philippine Sea. Yeah, for entertainment, no, purposes of for entertainment purposes lang. Sa pulong balitaan, sa Campo Aguinaldo, iginiit ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vince Trinidad, na kalokohan at walang basihan ng mga claim ito ng China. Kalokohan lang ang claim ng China, mga kababayan. Dahil nga, kagaya na sinasabi natin, wala naman po talagang basihan yung sinasabi na yan ng China na kanila yung mga territorial waters na yan. Imagine ninyo halos kabuuan po ng South China Sea ay kanilang inaangkin. Diba? Kung hindi ba naman talaga mga praning etong China na to, imagine ninyo yun, angkinin nila yung kabuuan ng South China Sea. Sa bahagi ng teritoryo ng Pilipinas, gawa-gawa lamang anya at gawa-gawa lang ng Chinese Communist Party na layunin pumukaw ng interes ng ilang Pilipino at international audience. Tiniyak naman ng AFP na patuloy ginagawa nitong pagprotekta at pagkatugoy sa sovereign rights ng bansa, gayon din ang pagsuporta sa mga Pilipinong mangingisda. Diba? Yun yung mga kababayan Diba? Para lang po ma-justify nila yung kanilang claim dyan sa West Philippine Sea, no, at saka sa kabuuan ng South China Sea, hindi lang po yung katubigan natin, maging yung Taiwan, no, ay pumasok po dyan sa 10-dash line na yan.
para lang ma-justify nila yung kanilang claim, no, ginawa nila yung 10-dash line na yan. Diba? Historically, kanila daw yung nasa loob ng 10-dash line na yan. Pero sinasabi nga po, no, ng UNCLOS, di ba? Wala pong basehan yung 10-dash line na yan, mga kababayan. Di ba? Wala naman kasi talagang existing na 10-dash line. Sila lang ang meron yan. Sila lang ang nag-i-insist, no, na mayroon silang claim dyan sa South China Sea, yan, sa pamamagitan po ng 10-dash line na yan. Yan po yung mga kabaliwan, no, na ikinakalat ng China. Ay, nako talaga ang China, mga kababayan. At sa isang pang mga balita, mga barko ng BIFAR, no, at PCG na mataan ng US Navy na binubuntutan ng Chinese ships, no, bilang pagtaguyod sa freedom of navigation, nagsagawa ng surveillance flight ang US Navy, mga kababayan, sa may West Philippine Sea, no, mula Himpapawid. Nakikita nga po yung mga barko ng Pilipinas na sinusundan ng mga barko ng China, no, China Coast Guard, China Navy, no, yung PLA Navy, di ba? Yan din po yung karugtong ng balita natin na kung saan, no, sinasabi nila na sila ang may karapatan diyan po sa ating West Philippine Sea. Ay teka, wala palang West Philippine Sea, di ba? Sabi walang West Philippine Sea. Disme. O tara, pakinggan natin itong balita na to. Let's go. Bilang pagtaguyod sa freedom of navigation, nagsagawa ng surveillance flight ang US Navy sa may West Philippine Sea. Mula Himpapawid, kita ang mga barko ng Pilipinas na sinusundan ng mga barko ng China. Hindi rin nakaligtas ang eroplano ng Amerika sa pag-radio challenge ng China. Nakatutok si Chino Gaston. Grabe, no? Pati yung eroplano ng Amerika, no? Yung Poseidon nila, no? Ni-radio challenge din ng China, mga kababayan. Talagang ganyan kakapal ang mukha nito mga Chinese na to, no? Itong mga komunista na to. 'Di ba? Ganyan katitigas ang mga mukha nila. Tingnan natin anong ginawa ng Poseidon ng US Navy sa kanila. Lula ng P-8 Poseidon aircraft, lumipad ng US Navy kasama ang mga miyembro ng media sa bahagi ng Baho de Masinloc. Ang P-8 Poseidon ay isang uri ng military aircraft na walang sandata at ang tanging misyon ay kumalap ng impormasyon sa dagat, kalupaan o himpapawid. Kayo ba, yung kagaya ng tanong ko, no, payag ba kayo na nandito itong P-8 Poseidon ng Amerika na nagsasagawa ng ganitong pagpapatrolya, no, sa West Philippine Sea? No, i-comment sa ibaba, mga kababayan, ng inyong mga saloobin. Alright? Ilang beses na mataan ng P-8 na ito ng US Navy tuwing nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin at kapag nanggigipit at nangwa-water cannon ng Chinese laban sa Philippine Coast Guard at mga barko ng BIFAR. So sila yung kumukuha o gumagawa ng mga report sa ginagawang pangaharas ng China, mga kababayan. Mula Himpapawid, nakita at na-monitor ng US Navy ang mga barko ng China Coast Guard, warships ng Chinese Navy na sumusunod sa mga barko ng BIFAR at Philippine Coast Guard sa misyon nitong hatiran ng krudo at supply ang mga Pilipinong mangingisda sa Bahura. Pero dahil classified na mga imahe at video na nakukuha ng eroplano, mahigpit na ipinagbawal na makunan ito ng mga kamera ng media. Whether it's our ships or our aircraft, it's nearly daily, right? So wherever international airspaces or international waters, we intend to fly consistently through those areas to help support that free and open Indo-Pacific. Habang lumilipad malapit sa Baho de Masinloc, walang tigil ang ginagawang pagmamasid at monitoring ng crew ng P-8 Poseidon na makikita nyo dito sa ating tagiliran. At gamit nila yung mga cameras at iba pang surveillance equipment na dala ng eroplano. Ilang beses nag-radio challenge ang Chinese Air Force sa P-8 Poseidon pero sanay na raw dito ang mga taga-US Navy. Narinig din ang pag-radio challenge ng Chinese Air Force sa isang eroplano ng BIFAR. So I would say there's never any apprehensiveness that is applied to us. We go out there and we execute our mission effectively, and we do our best to maintain the freedom and the security of the international waterways and the airspace. Isa sa mga crew ng eroplano, si Ken Garandang, na ang tatay ay isang Pilipino mula Olongapo City.
There are a couple of Chinese military ships out there, some Chinese Coast Guard ships out there, and then obviously you see some of the Filipino ships out there as well. We're right off the coast of Scarborough Shoal. Bukod sa radar at kamera, may kakayahan ding maglaglag ng mga sonar buoy ang eroplano para ma-detect naman ang mga submarine sa ilalim ng dagat. Grabe, mga babayan, no? Ganong katindi, no? Itong P-8 Poseidon ng Amerika. 'Di ba? Ultimo yung mga submarine, kaya nilang ma-trace, mga babayan, kung nandiyan po sa ating katubigan. Bueno, yan ang ating balita ngayon. At ano ang inyo sa loobin dyan, no? I-comment sa ibaba ang inyong mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright? So yan, muli maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs, it's on Mobs TV. Peace and health.